man baga ito di pa yan na baga nagtitigasan ko na pagbarangay gusto kaya po na mo nga ma-improve kaya po na mga structure ng barangay lahat na lang ano sin panawagan may ganang barangayan ni Mayor yan ang Wednesday oo to Wednesday inin baga nga dat mga mulupyo pagkali ka mo kaya rin na ni karakto na ton ha sawang inin da ko na ning oportunidad yan may da ito mga dako nga bulig nga din ni Mayor labi na ito nga mga pan-live bird labi na nga mga kabataan kaya mo gusto pinaka problema kay bis nga niya na nag-advance na nga din Mayor may dat 150 nga kabataan nga may ada na negative results nga may tatagan in kuan nga mahimuan nga rahing live bird na to kaya po nan waray mga magagkuanan una ito nga negative results pwede lagi hapon kuan ini higayon ini nga barangayon ni Mayor nga may dito niya damo pa ito nga mga dada di dahang mga sektor munisipyo nga makakatagam sa kita ano mga oras mo sila pwede yan communication bayan pa ni Mayor alas 8 an kaya pagkadiha magkulop ini nga so amat to paring Jimmy mga kagsyon itong pagsayo di Kapitan Gilbert Abala itong barangay Lukay alang-alang late hindi nga mga pitad nga paghimo agad matulusunan itong mga problema para ini nga report ang iyo kaaksyon Leo Ladan Operasyon Uli alas 10:12 50 taong haligi ng proteksyon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Enervon. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. 50 taong haligi ng proteksyon. DYCL, Voice of Lady. Bar Blue with powerful stain-away enzyme. Malubis matanggal ng dumitman siya pero di masakit sa kamay. Common and polycarbonate. Naman malubis sa kamay mo, mabagis. Try Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Speaking of number 1 smart dishwashing face Tanggaling-galing mo. Dishwashing face ko. Pritong ulam na masebo. Pero tanggaling for everyday. Amoy bukol smart ang dishwashing face may tanggaling formula tanggal-galing ang sebo ng bakterya Kahit parang walang mahigilis madamit kung meron ang plastic number 1 sa top. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing face. Bibig-suting yung kada pahit smart dishwashing face manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO certified world-class quality Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, linisin face for brushing every after kumain. Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula. Help stop cavities even before they start, like even when fresh with regular use. Max Alaga, Max Protektado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ubos yan sakit Lala sa deadline. kaya lagi hapag Fun time with family. amoy ito for my healthy energy mag-Enervon helps unlock healthy energy na maupay adlaw at lawon with proper diet and exercise take Enervon every day yun na yan multivitamins is the generic name of Enervon if symptoms persist consult your doctor hi Maddie hey Maddie waving hand now see a picture smiley face Who are you? on your face Maddie sweet face that's one picture no Every day, thousands of online predators befriend Filipino children using emojis with sexual meaning. Come to the bathroom. Teddy bear. Eggplant. Smiley face. Hello, Mama. I need to do that, Maddie. You're 7. A picture. Begging face. Taco. 1 in 7 Filipino children have received these sexual emojis, and their parents don't know. How old are you? I'm 9. Just one picture, Maddie. Please. Begging face. Let's drop. And
What you're hearing is based on an actual text exchange. Extra, extra. Help us stop this horrific child abuse. Learn more at bahaituluyan.org. bahaituluyan.org. CYBL Operation Pulis. Alas 10, this is East. Doon tabong tuhan Olita, nira dito Information Officer Mario Ligata ka bayanihan ako Olita PNP in pasidungganan Sangguniang Bayan. Ano to report ni Ayonis Omang? Aksyon Rajes. Patrol Field Report. Inoras sa Sagkaya na DYDL at mga maripay ito na Information Officer, Designated Information Officer, at the same time Municipal Assessor di Dabuto itong Hulita Lite, Sir Mario Ligata, itong ato na ikakampang kay ito nila ni Chief of Police itong Hulita Municipal Police Station, gintagan nila pagkilala. Sige daw, ano ba ito na, ano yung recognition ng kaya anong nagintagan mo ng pagkilala, ito nila Chief of Police, at ay masasagitan ng iba pang bagay nga di kaya Sir Mario Ligata. Sir Mario, mo pa nga aga ha DYVL Operation Bulig. Okay, mga pangyayagya po na mo sa unit na mga pangyayagya po na sa mga pagkakamafian at mga programa sa lupang po pa rin na action red di DYVL. Operation Bulig. What is Operation Bulig? Yes, po. Ito yung pagkilala nga ginhatag mga sa Chief of Police and Captain Steven Pantabunan regarding inihan mayroon accomplishment nga may na sa dito mga personality nga na friend nga ito pa nga ni tinatawag na high value individual. So pag sini nga ni balita, so it's number 4 in India, what list, I don't know if regional 2 or province, pero siguro ito yung kataas na niya. So, ano sir ang gibuhasan Chief of Police nga sa ganing labod lang nga nadakop nila yung high value individual? Yung ato pa man guli ni kaya pa man programa natin ayan sa mga kapulis na ragya kumbaga pag maintenance natin pa sir then napunta nila nga municipal advisory council pag nagkakaroon sa meeting among yung definite iginois mismo mga issue ay oras meeting na sir ano po yung mga binubuhat din dili man ni secretary na nga after Presidente Duterte na nagtermino, binmalig man ini, baga na ini open na ini, open field na ini, duhul-duhul na ini mga Pilipinas. So, baga na yan siya nga, maramdaman siya ni Panggunang sarili na, siyempre, di makita sa pwede tayo na maximum oray na kanan na ito yung nag-practice. Pero siyempre man, nataran ito din ng mga may maktibidad dito siya. Ira ito pag under surveillance, siyempre nag-ulap mga taralig sa panahon yan, ikot nila kay siyempre, paano nila mabalikan kung pag may nila technical na problema ng magsayosera. So, after na mga meeting, siguro, pag na-pressure yatera o pag na-challenge yapon, wala mo lang baga sa rin pa man baga mga comments nga ano ba yung mga polis sa rin pa makilala man yung nila kaya mga diri sila na po so sa rin pa man medyo process kita may naman itong mga kasihanap sa mga dapon so siguro naasin po itong pag kumpleto na yung mga ebidensya na nira plano baga na subay na nira baga pagplano so ano baga na nahamog sa may tumaway mga pagdapot nila kami ito siyempre coordination nila ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil ang pili ito masapagyato lumaga na kumbaga na yan ng coordination nila sa mga kapulisan so ang ito nga pag autorita namin hindi ko sa ganun yung ulit kasi rin ito ito nga pa pero ano yung kasi area na pag yung susuplayan ito po na dili so dito na part natin banda ma-apprehendi so the following siguro mga perasa monthly ini na mga tinasawag natin mga high value individual na
pagkumanto naman. Ito pagka siyempre nila. Sir Mario, ino naghatag in recognition sa pinagabahan LGU or may dala individual nga nagkilalahan panalinguwahan si Police ito Rolita Leyte? Actually, ito na resolution ay pambigang hapon na pangguliang bayan siguro. Ito nga resolution na pag-gain buhat. Yung recognition ito may accomplishment. Kasi ito gihapon nga pag-hapigin moral, pag-hapigin moral, ito pag-kapulitan niya. Ito man, sinikilala, gihapon ito yung mga effort. Hindi rin lang kayo kung sublaki tayo magpagpuna, ito yung mga lapsis. So, kung may na mga taga-rito ang accomplishment, hindi sa big man na paga niya rin sila sa mga pagkilala. Sir, bilahan niyo yung Municipal Advisor Council, so kiko-compare with ito na Chief of Police na inin waray man maundang pero may the sir natatabog yapon ano nga inin pamaligya nga may nagamit sa naging dito nga dosa. Yes, sponsor nito nera. Yan, yan mismo nag-sir niya. Kasi siguro ba dito pag dito may mga action na ubuhat. Pero kay siyempre dito pa man natin simpuhan so gubaga maraman kita nga pag sinagaling under surveillance kumbaga may gabi din yung panahon hindi rin malili ang timala yung nakadang surveillance yan na dayon kay according to pag info pag may lagi po siyempre ini kasi nga drug trade in pag simpo man may din yung mga staff kaya po nga baga na protektar so may niya pag gusto action na nakukuhan nakukulang so ito makanay pag na inform mo niya so ito na natin mo lalo kay operation sa dito Ayan o. So, my next question, Sir Mario, kung ano itong statement diwat ito na LGU relative ini nga nakarawat niya pagkilala kitang issue of police kaya nga liguro ko diya matakot itong ibang high value individual na amo ito na upod ito niya upod ano sa na amo ito papataran itong illegal na droga din itong bungkit sa Rolita. Okay, sa report naman Sir Ayunis, may saan sa LCE, labi na sa LCE, sa itong sipit-sipitin. Pero sa good niya, sa puman na diri-diri o kung sa diri niya, parte, when we talk about drugs talaga, diri niya, kung may dala, i-compare ba niya, kung may nakamatay na, pwede niya saguton, pwede niya buligan, pero kung hindi siyang student, kaya niya, wala ko niya mahimok kay na dili-dili ang kodiya na sinasinahan. So, siguro, may dahil niliwas din susunod na action ito sa LCU para pagkilalagyan ko nini. Aside from, sa po man na face-to-face personal nga pag-congratulate o pag-hatagin pag-pangilalaya na sila kinuha, may dahil pa yun ipaplano kong siguro sa LCU. Na magkasugod niya kung kitain na pagkilala na itong kapulisan. Kaya na accomplishment. Okay. Sige. Sir, kumusta itong LGU Rolita? Nabinaan mo part as head itong Municipal Assessor's Office. I believe may nakagapon sir concern about itong mga tax code. Di na ito na ibong to? Yes, sa unit salamat niya po nitong pagkalanin mo kay actually gusto ko niya po nini mapaabot na pitatam niya kanan niya mulok yung Bogos Malita na kanan nagkabarangayan niya nantigan na kami na mong tinatawag tax mapping operation nga sa ito man usa ito dida nga mandate sumo sa nga assessor in pag-tax mapping is ang purpose niya is number one is inventory na natin ng mga real property. Plus, pagkaya pa nato na report, 100% natin diya sa sales office, nga na field kung baga nagtatali, para gihapon cleansing, kaya may mga papel tayo, mga deklarasyon, nga baga may certification, baga nagkakabayari kita yung bloated nga uncollectibles na mga taxes. Labi na sa ito na RPT o yung property tax. So, gamit ini. So, ipapasabag na natin mga mulok yung inihapon binamuhat para gihapon inihayara hindi rin inihikana na LCU papaya para gihapon nahira. So, baga na panala ko na-appeal ako hayara nga daan na lang tanira, damo na nira mga tinatago ng mga proof
Mga era ito, like for example, title or the declaration, or kung nadidab sila, ano man yung mga didab country, nga parang tanding na kami kapan actual record. Kaya parang gihapon nila, diri Korean, kung oras nga nagpa-process sila dira mga papel, kay pikahapag-tigan ko di ang matastandog na usual na problema nga nagpa-process nga dira mga RPT o mga kapapilan. Dapat problema kay parang naging kupong-kupong pa nga dira na update. Labi na kung tira na ka-generation nito nga naglabay, so kinukure nila yung pag-process. So, with this nga itong program, nabubulin ka nila, mapit si Tera mga kapapilan para liwat. Oras yung kailangan kinalaro nila, madali si Tera pagkuhan papila o pag-process. Nga di rin masyado na abutan yung tagtira ka anli. Kung saan nila ito bagang ma-update. So, wala itong takon baga pa nila, na magdubligay kita, labot lang ang ICU gihapon, makakadugan sa tayo sa ating revenue kay sigurado man ako nga damo kay sa ating mga real property na di rin nakadeklara. So makukulit na natin yung buwis. Magkukulit niya po nila kay maki naman nila pag yung kakatuan nila nga mga nakukulit ka. Thank you, sir. Thank you. Mr. Mario Legata. Thank you, sir. Thank you. Mr. Mario Legata, ito na designated information officer ng municipal officer. Ito lukang panggobernuhan, ito Unita Lente, ato niliging kahibalag ng BYBLU. Para yung report, Unit Omar. Dalam temporada pagkaputran dalam presyon muli kaya DYB National Radio yan ang Biyernes 26 sa Abril 2024. Ang araw natin lawin kaibigan natin mga report na yun sa umang American Leonadan Engineer Department de Margalia na ito Department Diligan Jomar and Friends. Ako naman Jimmy angay-angay mo pa yung aga ayaw nga tanan. DYBL World Radio. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality dry detergent. Ang matron ni Senador Serving Gatchaliana, posible pagpuntangan gihapon na transyon ng mga hydropower grabe pang kamapasok na nawaray oran-oran. Karinigat kanyang nga komentang ng pang hydropower plants bagang may anak inasaluang ng brownout. Sobrang senador ang ginanggana andaman yan na ang Department of Energy. Una niya ginagatigat kanyang ang gobyerno na magbuhat ng cloud seeding na operation para gumanan maupay ng pang mga hydropower plants. Kaya na may napay ng hydropower plants ang dirinanggana ng ginaayan o dirinanggana ang ginaya din na warayan ini operasyon tungod ang kawaray na tubig. Oras alas 11:20 alas 10:20. Ang number one flow may waterproof formula. Buhusan man yung tubig, balik ingat na gihapon ang talong. Starwax Flowwax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine, relieves sa fried washing machine detergent. Hello, Waki! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa bansa? Chocolate, putik, libag? Kaya yan ang fried washing machine detergent. May triple stay-away formula. Ang galang mapakit, madikit, at malupit na sulit may siya. Easy ang labaga. Mula noon hanggang ngayon. Dry detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal size envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MDC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MDC station nationwide.
DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Starwax Soulwax, Shield Bath Soap, or Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin D3 at Charm Bad Joy. Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTV-187087, Series of 2024. Shield Bath Soap, patay ang 99% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Patuloy kayong nakikinig ng 8-19 Action Radio 8-19 Action Radio. Ulit sa Rio Nocho, Katupuyo. Dango, pamamatian, makamaturan, ikaw uugupan. Ang naugupay mo ulit sa Rio Nocho, Katupuyo. Kanya, ang inyong mga katupong kakahaminan. Yes, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa ating programa dito sa DYGL Action Radio Police Harino sa Pasugbo, the official radio program ng ating Police Regional Office 8. Of course, pinangungunahan po ito ng ating buting Regional Director na si Police Brigadier General Rinaldo H. Pawit and the rest of the command group, ang ating mga regional staff at sa lahat ng ating mga kapulisan, ang mga provincial director natin at lahat ng mga kapulisan na nagbibigay ng serbisyo sa ating publiko, saan man kayo sa sulok ng ating radio noto sa buong Pilipinas. Magandang umaga po, and it's April 26 and it's Friday. At talaga naman po talagang napakainit sa labas ang panahon natin ngayon sa umagang ito. So alam niyo po mga kaibigan, 30 minuto tayo magkakasama-sama ngayon at siyempre marami po tayong pag-uusapan sa lahat ng mga nangyayari sa labas at loob ng ating kapulisan, sa regardless kung ano yung mga pinaggagawa ng ating mga magigiting na mga kapulisan all over the region. And of course, to highlight po sa ating mga activities ay talaga naman yung pagbisita ng ating former regional director ng Police Regional Office 8 na ngayon po siya na po ang pinuno ng pambansang police force, mga kapulisan sa ang Philippine National Police natin na si Police General Francisco Marbil na kamakailan lang po ay talagang pumasyal dito at napaka-60 lang ng panahon ng stay niya, pero bagamat tayo pong mga Liteño and Waraynon ay talagang masaya sa kanyang pagbabalik dahil sa record po ay kung hindi lang ako nagkakamali, dalawang regional director na from Police Regional Office ang naging Chief PNP. So, si Sir Carlos and of course ngayon si Sir Marbil naman. So, ayan po mga kaibigan, kausapin muna natin. Of course, meron po tayong mga guests dito na talaga naman na magigiting ng mga police woman at of course mga police officers natin. So, sila po ay mula sa Regional Civil Security Unit 8. Ito po ay may kinalaman po sa ating mga na-postpone or by-reschedule na LTOF para sa mga gusto kumuha ng mga lisensya, mag-renew, and gusto mag-avail ng mga services ng RCEQ po. Malalaman po natin mula sa ating mga bisita. And of course, nandito na po sila. Magpakilala muna tayo. Sa lahat po ng mga nakikinig, ako po ay si Staff Sergeant Maricel Abraman from RCSU 8. So in behalf of our Chief RCSU 8, Police Colonel Alusi Duterte, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, and of course. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa po ng Action Radio DYDL po. Ako po si Police Chief Master Sergeant Janice B. Diaz, sir.
Magandang umaga po ulit sa lahat. Ayan, at of course, meron muna tayong pag-food fight, no? Kasi talaga naman marami ang nakikinig at nag-aabang sa mga programa ng ating Action Radio. And of course, ang ating pulisary yun sa kasumbong mo. And of course, good morning to you. Right now, of course, ang ating dating kamiyembro ng ating kapulisan na si Sir Lacton. Ayan, kung nasan ka man dyan, Sir Lacton, enjoy your retirement. At alam ko naman na sigurado ako nag-i-enjoy ka kasama ang inyong pamilya. So ayun po mga kaibigan, so pag-uusapan po natin ngayon yung kasama natin ngayon sa RCSU ang tungkol sa postponement o na-reschedule o hindi natuloy na LTOP Caravan. So saan sana yung mangyayari yung LTOP Caravan na nakaschedule? Ang schedule dapat ng ating caravan, LTOP and Firearms Registration Caravan is supposedly sa SM Center or Moc City this coming April 27, supposedly tomorrow. Dahil po sa may kasi tayo, may advisory, NPCS advisory po kasi tayo galing sa DIDM Tired Workers po na magkakaroon sila ng system maintenance this coming April 26, 2024 from 8 p.m. to April 28, 10 p.m. din po. So, po kami na ma-rescue po yung LTOP Caravan, LTOP and Firearms Registration Caravan kasi ang National Police Clearance po isa sa mga requirements para po maka-avail po tayo ng LTOP po. Basta lang sa mga services, ano? So, may schedule na ba tayo or may tentative schedule na ba tayo para sa pagpapatuloy ng LTOP Caravan? Regarding po sa rescheduling of the said LTOP and Firearms Registration Caravan sa Ormoc City, as of now po, wala pa po tayong tentative schedule, sir. It will be announced po later on. Okay, so para na lang sa kaalaman ng lahat, so ano po yung mga usual na proseso na ginagawa pag during the LTOP Caravan? Kasi marami mga may mga may baril or may firearms or mga firearms owners, pero yung parang nag-aalangan sila yung proseso, no? Kasi baka matagal. So kasi ngayon parang one-stop shop, di ba? Pag pumunta ka doon sa Binyo, lahat po ng services na gusto mo, pwera lang sa pag-ibig at pwera lang sa pwera. Kung may kulang ka sa pwera, di ba? Joke lang po sa mga kaibigan. So huwag tayo masyadong seryoso. So yun po, ang nakaganda kasi yun sa programa ng ating PNP, dahil talagang we value time. So ito po ay ginawang more efficient and effective giving services, of course, the mission and vision of the PNP as a whole, and at the same time sa ating RCSU, So pag sa one-stop shop, yung mga anong first na ginagawa doon sa LTOP Caravan pag nandun ka na sa Binyo? Mas maganda po, sir, bago po sila pumunta sa venue. As of now, kasi ulitin po namin yung application fees via online. So it's better po na uploaded na po yung mga other requirements needed sa pag-apply ng LTOP, such as barangay clearance. Ay, mga basic, no? Yes po, sir. Na probably naman, sir, actually, hindi naman din makukuha within the venue po. Such as the government ID po, meron naman sila. So, they can register sa mga new applicants ng LTOP. They can register po, i-check sa website na feo.pnp.gov.ph. Saka parati naman may sumasagot sa akin. Ano ba may nag-email sa inyo, may nag-message sa mga inyo or sa page inyo. May responses naman tayo, Yes po, sir. May nakatoka naman po doon. At saka sa mga firearms owners, pwede naman din po kayo makipag-ugnayan or magtumawag kayo. Pumunta kayo sa pinakamalapit na police station sa inyo para mapag-alaman ninyo lahat ng mga detalyeng schedule. So mga ma'am, ano po yung magandang mensahe niyo po sa mga firearms owners na yung iba talaga, maraming may mga baril. Ayaw naman nila i-surrender, di ba? Yung mga nagsusurrender lang na naririnig natin, yung mga former rebels, o kaya yung mga rebelde na gusto nang bumalik sa code ng ating government, So ano pa yung magandang sabihin natin sa kanila para ma-encourage sila, Kasi talaga naman pag wala kang license, it's like driving a car na wala kang license,
parang kinakabahan ka every time may checkpoint, di ba? So, ano kaya mas magandang gawin po para sa mga nag-aalangan magpa-lisensya or mag-renew? Kasi di ba, malaki, pwede silang makulong. Pwede silang ano. So, parang ako na rin yung sabi, sige, mas maganda kasi sa inyo pang nanggagaling kasi mas alam niyo yung mga detalye, ano, sige po. Yung ano kasi dyan, sir, is sa first step pa lang, sir, na nag-build tayo, sir, ng LTAP, then ano tayo, yung purposely, sir, yung purpose talaga natin, bakit tayo kumuha ng LTAP, kasi magano talaga tayo, sir, ng firearms bibili. From that day pa lang, sir, dapat maging responsible and owner na tayo. Pag ano pa lang natin, sir, ng baril, alam na natin, sir, na may kaakibat yun, sir, na responsibilidad at may pananagutan tayo sa batas, sir, once na hindi natin yun marinig, sir. Yung iba, sir, nag-aalangan sila or natatakot sila, sir. Dapat, huwag silang matakot, sir, kasi yung mga kapulisan naman natin, sir, is ano naman, sir, na i-accept naman yung, sir. Pumunta lang sila, sir, sa nearest police station, sir. I-surrender nila, sir, yung baril. Pagkatapos, sir, marinyo nila yung LTAP, sir, pwede na nila yun, sir, makuha ulit nila, sir, yung baril nila kung saang pinakamalapit na station nila, sir, sinurinder yung baril nila. So, yun po mga kaibigan, ano, so, kahit sabihin natin may napulot kayong baril, every time na magkakaroon po ng checkpoint or accidentally, pumunta kayo sa isang bayan, nalaglag yun, tapos may nakakita na pulis. And you know what, accountability mo yun. Pwede ka makulong, kumbaga, parang istorbo sa buhay mo, no? Makukulong ka or kaya masasangkot ka sa investigasyon. So, mas maganda po mga kaibigan, pag may nakita kayong mga baril o kaya may mga firearms kayo dyan, kung hindi nyo naman kaya i-renew ng, ano pala yung renewal natin? Yearly or 5 years? Or ano na yung term? Sa ngayon po, sir, they can choose po sa LTAP 5 or 10 years validity po. Sa firearms, ganun din po. Okay. So, yun mga kaibigan, no? Hindi kagaya sa ng mga license na nire-renew natin yearly, no? Buti pa yung mga license pwedeng i-renew, pero yung pag-ibig, hindi na. So, di ba? So, dapat ganun lang mga kaibigan, maging responsable tayo. The moment na bumili tayo ng baril, or the moment kahit hindi pa rin cellphone, kagaya ng nila cellphone, ayaw natin bumagsak kasi ayaw natin masira. Parang pag-ibig lang, ayaw natin malaglag yung isang tao kung talaga naman mahal natin. At pas natin hayang sa mahulog, di ba? Hayang lang din naman tayo sa uli. So, ayun po mga kaibigan. So, thank you so much sa ating mga taga-RCA. So, yun lang muna tayo. Marami pa tayo sa usapan. So, i-highlight muna natin yung pagbisita ng ating butihing Chief Philippine National Police of course, ng Philippine National Police na si Police General Romel Francisco D. Marvel. Of course, naging excited yung a lot of preparation ang ginawa ng ating PNP, kasi sa pagdating ng ating Chief PNP. So, nagkaroon po tayo ng blessing ng ating bagong gate 2, gate 3. Or kasama na siguro yung gate 1 din. Kasi parang bago na. So, alam niyo po mga kaibigan, pag pumunta kayo dito sa Barangay Campitic, nandito po yung Police Regional Office 8. Nakikita niyo po na talagang napaka-standardized na po ng ating gate ngayon. At ito po ay nagsisilbing, kumbaga yung front line kasi, kumbaga ito yung perimeter fence na unang, kumbaga sa bahay, dapat kailangan matibay. O parang sa relasyon lang din, dapat matibay ang relasyon para hindi magkahiwalayan. So, ganun po ang PNP. Pinagtibay po natin ang ating mga infrastructure and at the same time, yung mga gate natin, maliban doon, may nandyan po yung ating mga kapulisan na handang magbantay 24/7 at kung may mga kasadya po kayo doon, malugod po kayong pagsisilbihan. So, yun po ang isang naging activity ng ating Chief PNP, nag-blessing po nung tatlong gate natin, from gate 1, gate 2, and gate 3. At nag-blessing po din ito sa, of course, sa Apuli Building na katabi lang po sa Bulacan na building. No? Itong Apuli Building po, ito po yung organisasyon namin sa via lateral entry. So, yung tinatawag po na Apoli Association of Police Officers via lateral entry. So, lahat po ng mga nag-lateral entry po, so may tinatawag kami na parang contribution na minimal lang
lang naman po, pero yun po yung mga programs na may kanya-kanyang programs na makakatulong din at nakaka-benefit sa mga kapulisan, hindi lang sa mga member ng mga lateral entry o sa APOLI. So, sa lahat po ng mga kapulisan or extended relatives or families na pwede po namin maitulong ay makakatulong po. Kasi lahat naman ng programa is talagang pinaano natin na ma-address din na makatulong tayo sa komunidad kung ano yung kayang gawin. So ayun po mga kaibigan, yung blessing ng Apoli, tapos nagkaroon tayo ng Boodle Fight. Nandun ba kayo ng Boodle Fight? Yes, yes. O, di ba? Ikaw nandun ka wala? Nandun na. Di ba kasi kailangan present lahat? Kasi chief PNP yan, di ba? So napaka ang saya-saya po ng kasi napaka down to earth din kasi ni Sir Marvin, no? Bukod sa napaka-religyoso ni Sir sa ng kanyang pamilya, ay talagang mas pinipili niya yung maging simple. Alam niyo sa totoo, na-appreciate ko kasi pumunta kasi ang isang, lalo na yung PNP, a lot of preparation ang ginagawa ng ating Region 8, ng ating Pro 8, ang ating mga officers, busy, pati kami sa arrival honor, sa lahat, piniprepare niya. Pero our surprise na kasi talagang nakaprepare na yung catering doon sa NPH, and then suddenly nag-decide na mag-Boodle Fight na lang tayo. When nakita natin yung puso niya na kasama niya tayo, kahit ano yung kinakain niya, gusto niya iparamdam na kasama niyo ako. Kumbaga sinasabi niya, ang gusto ng pulis, ligtas ka at happy ka. Di ba? Yun ang parating sinasabi niya, sir. Kaya, sir, kudos sa'yo kung nanonood ka man, kung nasan ka man, sana i-bless ka pa po at para maging mas matibay ang PNP organization. So, naging masaya yung Boodle Fight at talagang simot na simot. No, kasi talagang masarap yung pagkain at saka tamang-tama lang yung spread ng mga rice, ng ulam, at talagang nag-enjoy. Lahat ng mga officers, walang exemption, sabay-sabay na kumain. So, ang Boodle Fight po mga kaibigan ko, hindi niyo po marinig at sabagay naririnig din naman po. Ito po ay to strengthen the relationship and camaraderie of mga men in uniform po. So, ginagawa po yun ng mga kapulisan, ng military, ng mga taga-fire, ng BGMP, at kahit naman sa mga organization or mga sorority or fraternity, ginagawa din po yung Boodle Fight. Kahit yan sa mga hotel o sa mga restaurant, may mga Boodle Fight na rin po. So, ngayon po, kailan ba kayo mag-retire? Pag-usapan naman natin yung retirement. So much for that kay Sir Chief PNP dahil proud na proud kami sa inyo, sir. So, may balak ba kayo mag-retire? Or, siyempre may balak tayo. I mean, mag-optional or mag-compulsory. Ano yung mga plano natin? Pag-usapan natin ngayon yung retirement kasi mamaya pag-usapan natin yung retirement day ni Sir, ang ating DRDA, ang Deputy Regional Director for Administration at si Police Brigadier General Owen Andarino. So yun po, pag-usapan natin yan. So tayo po ng mga nandito ngayon, so ano ba yung plano nyo? So ikaw mag-compulsory ka ba? Ikaw mag-optional ka ba? So ano, sige. Ako sir, kung tutusin sir, pwede na sir kasi I'm in the service sir for almost 21 years sir. Sana all, pwede na tumakbo. Pero sir kasi is medyo natagalan sir bago ako na-promote. So yung lately lang ako na-promote sir. So yung inaano ko sir is sayang kung mag-optional na ako sir. So far sir, mag-enjoy pa naman ako sa trabaho. Saka ito kasi sir yung trabaho na sabihin na lang natin sir na inano na ng pamilya namin sir kasi my father also sir is retired police officer, yung kapatid ko sir. So nasa lahi na talaga sir. Kasi kung hindi rin tayo sir nag-enjoy sa ating trabaho is mag-ano talaga tayo sir na mag-optional na. Pero so far sir, nag-enjoy pa naman ako. So kaya pa naman sir. Di ba kasi wala naman kasi yung silbi kung nagtatrabaho ka o may ginagawa ka na hindi mo naman na-enjoy, hindi ka masaya. So, parang pag-ibig, parang relasyon. Pag hindi ka na masaya, move on. Di ba? Kasi ano yung value ng sarili mo kung hindi naman na-appreciate ng kabila? Di ba? So, anyway, ikaw, ano yung plano mo sa PNP? Mag-optional ka or mag-compulsory? Sa ngayon sir, hindi ko pa yan because I'm still enjoying. O naman, Yes, so ako, nasa siguro ako 16 years, 16 years in the service. So, galing ako ng BO4, so credited naman yun sa Bureau of Correction ko for 2 years ako doon. Pero, sa akin ngayon, hindi ko pa rin naman iniisip yun. Pero, minsan kasi pag mahilig ka sa, gusto mo parating kasama yung pag-ibig mo, parating yung take mo na mag-optional ka. Kasi, you want to enjoy
more of the rest of your time na makasama mo yung pamilya wherein kaya mo pang malakas ka pa. Anyway, ang marami naman nag-optional because they have a lot of options na pwede ka mag-business. No? Kasi temporal, pensionado pa rin naman tayo. Pero hindi naman sa ganun kalaki compared sa compulsory talaga, no? Pero yun ang inisip na iba na gusto makasama yung pamilya. Sabagay, pwede rin naman kayo. Kasi kung mag-asawa, kung working yung isa, kung talagang nahihirapan ka na sa trabaho, you have to, may option ka na mag-retire. Pero as long as nag-enjoy tayo, kaya hindi naman mahirap magtrabaho as long as sumunod lang tayo sa mga rules and regulations. O parang ano lang yun, ako nga kanina, nawawali ako sa uniform. Di ba parang tarantang agad, iba yung uniform ko, parang natawa ko kanina kasi di ba nakailang beses tayo nag-break drill. Tapos yung information was na-disseminate is parang shortest time kagaya nung last time. So, buti na lang nakipag-coordinate ako. Tapos kanina, pagpasok ko, naka-goa si ako. Nung pumasok ako sa main gate, nakita ko si SRS. Nakapasok na ako sa mga, sabi ko narinig ko, alam ano ba yun yung sunan? Tapos nakikita, marami na ako nakikita nakabulso. Sabi ko, alam ko naman sabihin na si SRS yung mali. So, siyempre ako, di ba? So, ayun, part yun ng mga experience natin na minsan talaga sa PNP ang mahirap kung hindi ka marunong mag-adjust, di ba? Sa lahat ng bagay, kailangan talaga ang adjustment mo. O, di ba? Mahirap naman yung, kumbaga sa laro, yung bola yung mag-adjust sa'yo. Di ba, siyempre tayo yung mag-adjust. And at the same time, enjoy lang natin. And thinking na, marami na tayong naging benefits, no? Mula sa pamangkin natin, sa mga pamilya, sa extended family, o kahit sa mga kamag-anak, o kahit hindi natin kilala, na kahit pa paano, yung parang looking forward sila sa atin. Diba? So, diba napakasaya pala pag-usapan ng ganito? Para nasa TV lang tayo, no? So, anyway, guys, so maraming tao ngayon, maraming pamilya ang dapat ngayon sa amin kahit na kasi nasa Pilipinas tayo, kasi kahit summer, inuulan tayo. But still thankful tayo dahil inuulan pa rin tayo kasi sa ibang lugar talagang hindi na sila nakakaranas ng ulan. Parang kumbaga sa mga relasyon, dry season na o yung iba nanunuyo na kaya kailangan na magpatubig, di ba? So kailangan maligo tayo araw-araw, keep hydrated po. And sa lahat ng mga reminders lang po para sa public safety po sa ating mga may bahay sa mga ngayon kasi summer. Lahat ng pamilya pupunta ng mga island, mag-picnic, mag-resort. So, alam niyo po mga kaibigan, dapat may contact number kayo parati sa PNP. Number 1 po yan. Pangalawa, dapat may number po kayo parati sa Bureau of Fire Protection. Kasi para iwas sunog tayo, hindi naman tayo nagdadasal ng masunog. Pero at least kung may sunog, madali tayo makaresponde, makatawag sa BFP, na makapag-action ka agad sila. No? Kasi di bali na daw manakawan ka, wag ka lang masunugan. Okay? Bahala na mawalan ka ng relasyon o pag-ibig, huwag ka lang masunugan. Di ba? Totoo? Agree ba kayo doon? Kasi mahanap mo yung pag-ibig anytime, anywhere. Kasi minsan nga, kahit hinahanap mo, hindi naman dumarating. Minsan, hindi mo hanapin, dumarating siya. Di ba yung mga ganun? So, ayun po mga kaibigan. So, kami po sa PNP talaga. Kasi, pag may mga crisis po tayo or may mga crimes, especially ang PNP po talaga, number 1. Kahit may nanganganak na babae sa kalsada, PNP ang tinatawag. Police ang tinatawag. Na-experience mo, di ba? Marami tayong napapanood na ganun. So, kaya kami po, kung kahit hindi namin saklaw sa trabaho, kami po ay handang magbigay ng mga reminders. So, yung kung ano pupunta kayo ng mga island, so kailangan maging handa po tayo. Yung mga cellphone ninyo, yung mga rechargeable, i-charge nyo na, yung sa communication, yung mga ilaw, yung mga safety tips po, yung mga basic lang po yan. Tapos siyempre yung mga parents po, huwag nyo po hayaan yung mga anak ninyo na naliligo na sila lang mag-isa or walang kasamang adult kasi doon po nagkakaroon ng aksidente na may mga nalulunod na mga kabataan. Or kahit yung mga matanda, nalulunod pa eh. So, how much mo yung mga kabataan? At siyempre po, reminders lang din po sa mga family, kasi meron, hindi pa rin po nawawala sa atin yung nandiyan po yung mga kaibigan natin sa taas, makakabila, na nagkakaroon ng mga recruitment sa ating mga kabataan, So sana nandiyan po yung mga parents na always mag-supervise, mag-monitor sa mga whereabouts ng ating mga kabataan at mag-guide parati. Kasi alam niyo po, ang sinasabi kasi ng mga parents parati pag na-involve yung mga kabataan na, ay mabait yung anak ko,
sinasabi nila, mabait yung mga anak ko, hindi yung gagawin ng kalukuhan. Yun yung alam mo, hindi ka sure, di ba? Kasi maraming ganun na parents, kiniklaim nila mabait yung anak nila. Nagsisimba kami every Sunday. Hindi mo naman kasama 24 hours yung mga anak mo. Sa school, sa labas di mo alam kung pumapasok sa school. So, doon po nagkakaroon ng involvement yung mga kabataan na mas-surprise ka na lang, pinapatawag na sa barangay, pinapatawag na sa PNP. Nandun na, may pupunta sa inyo na mga magrereklamo. So, guided po dapat natin yung mga anak natin. And wag natin sila gagyan ng barrier yung mga kabataan na mag-aalangan sila makipag-usap sa atin. If ever na mag-commit man sila ng mistake, dapat nandyan parati tayo para tanggapin yung napagkakamali. Kasi hindi nila alam kung tama or mali pa o ipagpapatuloy pa nila yung gagawin nila kung binibigyan natin sila ng hadlang. No? Sana nakuha niyo po yung ibig ko sabihin. Kaya sa mga, siguro naman may mga pamangkin kayo or mga anak. So, di ba pag mga ganitong sitwasyon, pag nagkakaroon kasi tayo ng, yung parang strict na tayo masyado, disciplinaryan tayo masyado, ang tendency ng mga kabataan, yung parang nag-aalangan sila sa atin. No? I don't know, siguro iba-iba lang yung mga techniques or strategy ng mga guardians or parents ng pagtrato sa mga pamangkin or mga anak. So, Ma'am Ramon, ano ba yung mga diskarte mo para sa mga kabataan or sa mga anak mo, sa pamangkin mo, na baka sakaling mapulutan din nila ng diskarte na dapat ganito yung pagtatrato mo sa mga anak ko? Sige po. Ma'am Diaz, feel free po to butt in pag makipag-usap sa mga, baka may mga, hindi naman kasi lahat alam ng lahat eh. So, kailangan, baka may mga idea din tayo nakuha sa inyo. Sa akin naman, sir, is yung mahalaga talaga yung palaging kinakausap. O, kasi doon mo malalaman kung ano ang nasa mga mind nila, mga isipan nila, mga pag-aalangan na sa tingin nila hindi tama or tama, na pwede nating ma-guide, sabi mo nga, sir. So, yun nga, para sa akin is, very effective po ang palaging kausap yung family members, mga kabataan ngayon. Kasi alam naman natin, sir, na yung mga kabataan ngayon is more on gadgets. Diba? At least, andun tayo to guide them. Ako yung anak ko, dati, ano siya sa gadget, after na medyo nagkaroon na nga ng ano yung mata niya. Nung sinabi ko, alam mo sa family natin, wala namang may problema sa mata. Ibig sabihin, inabuso mo yung sarili mo. Alam mo, pag mas mag-work pa yan, alam mo yung hindi mo na makikita yung beautiful things outside. Pag nabulag ka, kasi bakula ba nga tulad dito, di ba? Parang, minsan kasi mga kabataan ngayon, kailangan picture na sa kanila yung worst scenario. Kasi doon sila magkakaroon ng takot. Kaya yung anak ko bigla na lang umiyak. Kung hindi na magagaling yung mata ko, ano ba yung dapat kong gawin? Sabi ko, eat healthy food. Tapos kaya, ang ginagawa ko, tapos nag-tutor pa siya ha. Nung nag-tutor siya, okay na naman yung mga score niya, mga grades niya. Pero ngayon, nung hindi na siya nag-tutor, tumaas na yung grade. Sabi ko, alam mo na, kami, ang layo talaga ng panahon dati, di ba? Kasi sila, ngayon may gadget, may internet, may computer, lahat may cellphone tayo nun. Typewriter, tapos walang TV, makikipanood pa sa kabilang bahay, di ba? Kaya, maswerte yung mga kabataan ngayon na sabi ko, alam ko na matalino ka naman, so kailangan mo lang mag-focus ng sarili. Ngayon, mas maganda yung research. Tapos, pag weekend, ano lang sa kanya, 1.5 hour na gadget, tapos 13 minutes, 30 minutes. Sabi ko, pag tulog, pag puyat ka, minsan kasi gigising na madaling araw na, huwag ka mag-gadget ka agad. Yung kagigising mo lang, huwag ka mag-gadget ka agad. Tapos yung puyat ka, tapos mag-gadget ka pa, burden yan parang sa mata mo. Give rest sa mata mo. Diba? So kayo sa mga experience nyo, ma'am, i-share po natin para maraming mga nanay at tatay na nakikinig sa atin na makapulot man lang. Yung sa akin naman po, sir, is dapat sa isang pamilya o sa parent, sir, huwag ko contentin, sir. Yung kung may sakali man, sir, hinihingi. Alam natin ngayon, sir, na yung mga kabataan ngayon is makagadget na talaga. Dapat, sir, sa parent, sir, mayroon isa, sir, na pupunta, sir. Kasi yan yung isang ano, sir, kung tinotolerate lang natin. Example ko na rin, sir, yung latest, sir, yung pamangkin ko. Although, sir, nasa legal age na siya, sir, para kumuha sana ng lisensya para sa motor. Sinabihan ko siya, sir, na mag-aral ka muna ng mabuti. Kasi ako, kami yung mga tito mo, bago kami nagkamotor,
Sinigurado muna namin na may mga trabaho na kami. Sa ngayon, para din yan sa kaligtasan mo, mag-focus ka lang muna sa pag-aaral mo. Kasi, well provided ka naman, wala ka nang problemahin. Saka mo na problemahin yung pagmumotor, kung magkamotor ka, kung nakapagtapos ka ng pag-aaral. Para rin yan sa'yo. Sana all. Marami tayong may na idea kasi alam niyo po ang pamilya talaga ay pundasyon ng ating society, ng ating community. Alam mo kung lahat ng maayos lang yung lahat ng pamilya, walang krimen, walang magiging problema. Pero hindi natin kasi, pag lumabas na kasi sa four corners ng bahay yung ating mga kamag-anak, kaibigan natin sa pamilya o sa ibang bahay, iba na yung nangyayari sa mundo. So anyway, nandyan lang po ang inyong kapulisan para magbigay po ng kahit anong mga advices po, kung lumapit lang kayo sa inyong mga magigiting na pulis at kahit wag lang yung problema sa pera kasi lahat tayo may problema sa pera. So yun, kahit humingi kayo ng advice kung may mga, especially po sa ating mga kabataan, kasi maraming reporting cases po ng cybercrime abuses, may mga scam, so yung mga anak nila parating nasa gadget, hindi nila alam yung kiniklik nila, so may mga link na maka-connected yun sa mga account ninyo na pwede kayong magiging biktima. Kaya nga ang ating PNP ngayon ay nagkaroon ng Introduction to Cybercrime Investigation Course. Alam niyo po mga kaibigan, ito po ay ginawa ng ating kinonsept ito ng PNP na para mas mapagtibay yung pagbibigay ng protection sa mga kabataan sa community para sa maiwasan yung mga cybercrime abuses kasi maraming nagtitake advantage kahit sa mga subscribe pero nandiyan pa rin po yung mga scammers talagang hindi sila tumitigil kaya kung may mga ganitong cases po kayo makipag-ugnayan po kayo sa inyong pinakamalapit na police station at ang PNP po 24/7 handa po kami magbigay ng service para sa inyo. Muli po kami po ay magtatapos ang ating programa dito sa Polisario. So, salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa mga nakinig at sa inyong oras na binigay dito sa amin. And of course, may mga pabati sana dito pero hindi ko lang alam kung kaya pa natin itong... Ayan, si Sir Papistor na nanonood. And of course, si Mary Nelson ng RTC. Thank you so much for happy watching sa inyo lahat dyan. And ko na siguro magbasa lahat. Basta sa lahat sa inyo na nakinig, maraming salamat sa inyo sa pagbibigay ng inyong suporta. Naging ligtas po ang ating weekend at kami po ay magpapaalam na. So ito po si Police Captain Leo Rigatuelo, Staff Sergeant Maricel Agramon, PCMS Janet Diaz, nga nagsisiling Police Hariyon 8 Kasugbo mo. Police Hariyon 8 Kasugbo mo. Dahil salamat sa inyo pamati ng pakipura, sunod natin na pagkaharampang, maamo na di hapon na oras ng alistasyon. Police Hariyon 8 Kasugbo mo. Ay paglutos na pagkaharampang ang ating mga pinagyanan ng barahot ng pagserbisyo publiko ang hugot ng Region 8. Mapapatian magkada Biyernes Natal, alas 10:30, kutob alas 11 ng aga, haari na di hapon na istasyon. Police Hariyon 8 Kasugbo mo. Ilagay pa na ang mga papayat to. Napansin niyo ba mga girls and guys? Amin, gusto niyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita niyo sa grocery, may isang namumukuntanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extract ang ingredient ito, meron din vitamin D3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga fruits na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. And regular use. Papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal size envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa
drop boxes sa MDC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly boss na may grand drop pa. Pati ng unique toothpaste. Hindi na magturon. Detergent, Starwax, Florwax, Shield, Bath Soap, or Dishwasher, White Rose Papaya, with Vitamin D3, at Charm Bad Guard. Alright, mga iba niyan, kuhan. Alright, mga iba niyan. Yan. April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See poster or details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI, Fairtrade Police number FTD-187087, series of 2024. Nais ko para sa anak ko, proteksyon ng siling para walang pangambang magkasakit siya. Habang narahanasan ang lamig ng ulan, matakot ang tuwing nakakaulan. Maranasan niya ang saya ng pagiging bata sa tulong ng siling with proper diet and exercise. Dahil ang kalusugan ng anak ko sa malakas na immunity na simula sa siling, 50 taong haligi ng proteksyon. Siling, 50 taong haligi ng proteksyon. Bar Blues with powerful stay-away enzymes. Matagay na tumipan siya pero di masakit sa kamay. Company Polymatic sa tagsak malupit sa kamay mo mabait. Try Bar Blues manufactured by ATS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Speaking of number 1 smart dishwashing paste. Abo ito kung smart ang dishwashing paste. May tungkol ng galing formula. Tanggal galing ang sebo ng bakterya. Ibig sabihin, kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ATS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, dahil ang release toothpaste, may Max Protect formula. Help stop cavities even before they start. Once and when wet, with regular use. Max Alaga, Max Protectado with release toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ATS Manufacturing. ISO certified world-class quality. CYCL, Will Roger. Ang balitang ito ay hatid sa iyo ng ATS Manufacturing Corporation. ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pera nga militante ng grupo nagbuhat in Gios protesta. Natin ang bilusang Mayo 1 hamay parte ang Calao Avenue Manila ni para kondinahon ang nga ni panawagan undang naging bubuhat nga balikatan exercise 2024. Hindi ko ng grupo nga rin panahon ang balikatan exercise. Labi yan nga dapat ang Pilipino na ka-experiensyahan kasurian ng lahan na tutukan ng gobyerno ang mga magtatrabaho ng tungkuri. Ang yan nga din bubuhat nga pangilabot ang natin